Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, kapapasok lang, hala, matinding revelasyon na Risa may inamin. DDS nagulantang sa balitang ito, ikinanta. Yan mga kababayan ang ating alamin mula po ito kay News PH. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito nga mga karibin natin, bago po natin sa pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto, may isi-share lang po ako isang post ng Jamie News. Nako. Si Senator Robin Padilla ay mayroong ito gagawin. Artista kasi mga karibin natin eh. Eto nga sinasabi ko, baka gusto nang maging abogado ng mga artista nitong si Senator Robin Padilla. Kasi tingnan nyo mga kababayan, eto po, ang point ko nga po dito, magkaiba po ba yung batas ng mga ordinaryong tao sa batas ng mga artista? Kasi ito, si Senator Robin Padilla, magsisiyasat ang Senate Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ni Senator Robin Padilla. Ugnay sa umano'y sexual harassment incident tungkol sa isang artista ng GMA Network. Yan mga karibin natin. Ang point ko lang po dito, wala po ba tayong batas about dyan sa sexual harassment? Hindi ba pwedeng idiretso na yan sa korte? Leave it to the court. Para naman hindi masayang yung oras ng isang senador. Kasi marami kayong ginagawa eh. At saka may mga batas na mga existing batas about dyan sa sexual harassment. No? Ang tanong ko lang dito, bakit ganito? Dahil ba artista? Mas may mga normal ngang tao. I mean, hindi artista na mas malala pa ang napagdaanan dyan eh. Diba? Bakit hindi yun? Kung gagawan lang naman kayo ng batas, no? In aid of legislation kasi itong gagawin nila eh. Para makagawa na naman sila ng batas. Ang ang point ko, for example lang ito, hindi ko naman sinasabing for example, nagsisinungaling pala yung artista. At the end of the day, kayo rin ang kaya dapat sa korte na. 'Di ba? May mga existing naman tayong batas na pwedeng magparusa sa kung sino man yang naghaharas na yan, 'di ba? Ano sa palagay niyo mga kababayan? Kasi nagmumukhang abogado na yung mga artista ng mga mga senador, pag artista po talaga ang pinag-uusapan, no? Talagang sila. Well, anyway, kasi katrabaho kasi rin nila yan eh. Paano kung mga mga normal lang na Pilipino na hinaras din, di ba? Inabuso rin yung karapatang pantao, di ba? I mean, i-generalize nyo, wag yung artista lang. Dahil ba artista ito? Kaya ganyan? Para mapag-usapan? Well, mga karibin natin, ano ang opinion nyo dito? Kaya ayaw ko talaga eh. Di ba? Simula pa nung inilabas ko yung mga bagoong Pilipinas slate, no? Na mga kandidato at may mga artista. Sinasabi ko na wag na po tayong bumoto ng mga artista. Kasi parang iniiba po nila yung batas ng artista, batas ng normal na tao. Kailangan pantay-pantay po tayo dito. Ano sa palagay niyo mga kababayan, Comment na lang po sa baba. At eto pa.
Eto mga kababayan, si PBBM. Okay. Confidential Intelligence Fund ng Office of the President, ha? Question ni Kabataan Representative Manuel. Nako. Palakpakan po natin si Manuel. Hindi naman lahat ng ginagawa siguro ni Manuel ay kabulastugan. Ito palakpakan po natin kasi question niya eh. At nagustuhan ko po yung comparison niya. Ito, basahin po natin ng konti ang kanyang balitang ito mula po sa News 5. Question ni Kabataan Representative Manuel. Raul Manuel ang unang araw ng budget deliberation ng House Committee on Appropriation kung mandato ng Office of the President na tumatayong isang intelligence agency. Kung titingnan umano kasi ang unang 3 taong budget ni President Bongbong Marcos Jr. nadagdagan ng kada taong intelligence fund ng opisina, nadadagdagan. Anya mula sa 2.25 billion intelligence funds sa ilalim ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, tumaas ito ng 2.31 billion pagpasok ni Marcos. Nako, yan mga kaubayan. From 2.25 billion, naging 2.31 billion. Ang tanong, nasaan po yung parang output ng intelligence fund na ito? Si PRRD, marami pong naipakulong, mga mayors, di ba? Dahil po sa intelligence fund siguro yun. It's part of intelligence fund or confidential intelligence fund, no? Pero dito po, kaya PBBM, tumaas po yung kanyang budget sa intelligence fund. Pero ang tanong, where is the output? Gayong kay Pastor Apollo Kibuloy ay tumanggap pa kayo ng donasyon para sa bounty hunting. Di ba? Anyway, kayo po mga kaubayan, anong masasabi niyo dito? Saan ba talaga napupunta itong intelligence fund ng ating presidente? Diba? Kasi wala naman po tayong nakikita, no? Yung parang legendary, yan. Na pwede lang ipagmalaki using intelligence fund. Hindi naman binabalita eh. Unlike PRRD, di ba? Huli dito ng mga mayor, huli doon. Kulong dito ng mga mayor, kulong doon. Di ba? Dito parang wala naman eh. Paano kayo paano kayo gagastos ng intelligence ninyo? Di ba? Idinideliver na lang sa checkpoint. Wala nang intelligence yun, mga karibo natin. Wala na. Hindi na kayo gagastos nun. Kaya, yan, tama yung question ni Raul Manuel, no? Na, bakit lumaki? Well, ano yung mga karibo natin, ano man po ang inyong reaksyon patungkol dyan sa intelligence fund ng ating Pangulo? Dapat bang bawasan yan? Well, anyway, ano man po yung reaksyon, i-comment lang po sa baba. At eto na nga mga kababayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ang ating napakagaling na bayro sa Senado. May inamin eh. O inamin niya o nadulas lang siya. Ito, pakinggan nyo kung hindi po kayo sa pag-amin na to. Together with our allies around the world can rally more voices and put even more pressure behind the push to make Duterte and his acolytes accountable for their crimes against humanity or their sins against the most vulnerable Filipino people. Okay, yung crimes against humanity, sins against most vulnerable people. Antindi yung pala tawag sa mga namatay na drug lords, drug pusher at drug addict, mga most vulnerable. Tuloy natin. Naririnig niyo ba? Baka naman baka hindi niyo naman naririnig, ikukwento ko na. Tapatin niyo ako, naririnig niyo ba yung boses ni Risa Ontiveros? Baka kung hindi,
ikukwento ko na lang. Loud and clear naman pala. Okay. Okay. Alam ko po, ang daming kalat ni Duterte. Na hirap tayong linisin. Ang daming kalat ni Duterte, na hirap tayong linisin. Tindi, no? Ang daming kalat. Tandaan niya yan, ha? Ang daming kalat ni Duterte, hirap tayong linisin. Yan yung sabi nito ni ano. Sige, tuloy natin. Ang kadiliman noong panahon niya ay talaga namang manuot sa ating lipunan. Noong kadiliman ng panahon niya ay talaga namang nanuot sa ating lipunan. Ayan, ha? Marami raw kalat. Parang mancha raw si Duterte. Hindi nila, hirap na hirap silang labahan. Parang bansa na napakahirap tanggalin. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Hanggat ang kanyang anak ay may kapangyarihan pa. Tandaan nyo, ha? Hanggat ang kanyang anak ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. Kaya alam niyo yung purpose nila, no? Mawala ng kapangyarihan si VP Sara. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. Okay. Yung Duterte full comeback daw ay very real. Real danger. Ito po ang mga binitawan niyang pananalita. Napakahirap daw burahin ng kalat na ginawa ni Duterte. Hirap na hirap sila. Ikalawa, parang mancha, no? Mahirap tanggalin. Tapos, hanggat nariyan daw po sa power si VP Sara, ay yung malaki pong banta, yung Duterte comeback. Okay, tignan po natin, isa-isay natin. Kanino po may kalat? Kanino po may mancha? Kasi kung ang pinagpapalagay ninyo kung ang gusto mong sabihin Risa Hontiveros na yung panunungkulan ni Pangulong Duterte ay isinusuka na ng mamamayan, yung panunungkulan kasi kung basura, kung kalat, kung mancha ang tingin mo, dapat ayaw siya ng mamamayan, di ba? Yung mga proyekto niya, yung mga sinasabi niya, kasi sa pananaw nila, pinakabulok si Duterte na namuno eh. Okay. So, kung pinakabulok na pinuno si Duterte, dapat madali lang siyang mabura, di ba? Bibigyan kita ng halimbawa. Si Pinoy, hindi namin problema si Pinoy. Hindi namin kinakailangang siraan si Pinoy. Hindi namin siya kinakailangang So yan mga kabayan, si Pinoy po, kusa pong kinalimutan, no? Kusang kinalimutan ng taong bayan. Kasi wala namang ginawa. Si PRRD po, hindi po yan makakalimutan, ha? Malaki po ang kanyang naitulong sa ating bansa, mga kababayan. Ngayon, kung sinasabi po ni Senator Risa Hontiveros na banta ang mga Duterte, siguro ko banta po talaga ang mga Duterte para sa kanila. Diba? Pero para sa taong bayan, hindi po. Ha? Ikaw ngayon, pag naririnig mo ba ang Duterte, anong pumapasok sa isipan mo? Ako pag naririnig ko po, security eh. Diba? Secure. Safeguard. Yung pong pumapasok sa isipan ko pag naririnig ko ang Duterte. Parang safe ako. Pag naririnig mo ba si Senator Risa Hontiveros, anong naiisip mo? PhilHealth. Yun lang naman yun eh. PhilHealth. Kaya Senator Risa Hontiveros, natatakot ka lang siguro. Na baka isang araw, no, wala nang isang dilawan na maging pulawan, di ba? Pinklawan na mauupo dyan sa Senado or maging presidente pa. Huwag na po kayong mangarap at huwag nyo na pong takutin yung taong bayan, no? Dahil hindi po sila takot sa mga Duterte. Ang kinatatakot po ng taong bayan ay yung dumami po. Tulad ngayon, dumadami na naman po ang mga dilawan sa ating gobyerno. Sige, chance nyo pa naman yan eh. Diba? May araw din na mawawala yung mga dilawan, no? Yung mga talagang utak dilawan sa gobyerno. Ano masasabi nyo dyan mga kabayan kay Senator Risa Hontiveros? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion patungkol sa video nito. Right? Maraming salamat po.